Sabi ng isang travel agent, ang pagpasa sa immigration officer ay nakasalalay sa kung ano ang isasagot ng pasahero. Dapat daw ang pasahero mag-research para malaman kung ano yung mga itatanong ng immigration officer para alam mo yung isasagot mo. Dahil pagka nagkamali ka, hindi nila pananagutan yun. Sisisihin ka kasi nagkamali ka. Alam mo, ito yung isang lagi kong ilang beses na akong gumawa ng video rito kasi nakakainis. Lalo na yung mga travel agent or travel consultant na naandun sa Dubai, no? Ang Dubai kasi, no, ang dami kong naging kliyente na pagka nakausap yung mga travel agency doon. Maring hindi lahat pero karamihan. Sa kagustuhan na kumita, I don't know kung gaano kahirap kumuha ng pasahero dyan. Pero ang tanong ko, bakit ba itong mga ito nanloloko ng mga kapwa Pinoy? Kasi Pinoy yung mga nakikita ko, no? Na hindi totoo yung depende sa sagot ng pasahero. Dapat sabihin nyo, umpisa pa lang, sabihin nyo yung katotohanan na kung hindi uubra, ay hindi ho. Dapat ito yung way na gawin natin. Ang sinasabi ko nga, hindi nakasalalay sa mga immigration officer kung ikaw ay makakalusot o hindi. Nakasalalay yan doon sa hawak-hawak mong dokumento. Kaya pumapasok dyan yung triangle parameter Dokumento, and then yung pagkaka-interview mo, tapos yung kilos at galaw mo. Kasi, kung dito pa lang sa dokumento, alam nyo sa sarili nyo na papasa yung pasahero nyo, and then, yung isasagot niya dito sa dokumento, definitely, walang magiging problema kasi alam niya yung isasagot. Ang problema, at the same time, yung kilos at galaw niya, magdudugma-tugma na yan, so makakalusot yun. Pero ang problema, ikaw mismo na travel agency, alam mong hindi makakalusot. May ruling ang UAE na iba sa ruling ng Philippine Immigration o yung batas ng UAE sa batas ng Pilipinas, magkaiba yan. Hindi po pwedeng dahil uubra dyan sa UAE or dyan sa Dubai, lulusot na rito. Alam niyo yun dahil mga travel agent kayo Huwag niyong lokohin yung pasahero na sasabihin niyo, sige, makakalusot yan. Tapos sisingilin niyo ng magkano? 50,000. Kaya ako nasasabi yan, ilang kliyente na yung lumapit sa akin, naloko ng mga travel agency dyan sa Dubai. Again uulitin ko, hindi lahat, pero maraming gumagawa na mga travel agency dyan sa Dubai, mga Pilipino na niloloko yung kapwa Pilipino. Yung huling-huli, no, na naging tumawag sa akin. Siningil siya ng 50,000. Tapos, andun na siya sa airport, deny siya. O sabihin natin, offload na talaga, no? Tumawag sa akin, Kuya Randy. Offload ako. Tapos, tumawag ako sa travel agent ko sa Dubai. Inalok ako. Sabi sa akin, sige, padadalang ka namin ng invitation letter. Imagine ang magpapadala ng invitation letter yung mismong travel agency. Magbayad ka ulit ng 50,000. Ibubuka namin ulit. On the same day, And then, ipinadala lang through sa cellphone, sa messenger. Tapos, print lang nitong kawawang pasahero. Nagbayad siya ng another 50,000 sa loob ng isang araw na dagdagan yung una niyang bayad na 50,000, kagustuhan niya makaalis ulit, nagbayad siya ulit, that's 100,000. And then, balik siya doon sa immigration officer. Pinagalitan siya. Nung ipinakita yung invitation letter galing sa travel agency. Yung invitation letter na yon sa Dubai kasi po pwede yun, hindi kasali ang Pilipinas doon.
Alam na alam mo yun kung ikaw man yung travel agency or travel agent, alam na alam mo yun na hindi uubra sa Pilipinas yun. Pero ginawa mo pa rin, niloko mo yung tao sa kagustuhan mo lang kumita. Yung tao, 2 beses na-upload. Alam mo kung ano sabi sa akin ng tao? Kuya Randy, magbabayad ako kahit magkano. Paalisin mo lang ako ngayong oras na to. Alam mo, sabi ko sa kanya, umuwi ka na. Ano ka na eh, desperado ka na. Maloloko ka lang ulit. Kalimutan mo na yung 100,000, naloko ka. Kung sino man yung kausap mo doon sa Dubai, definitely naloko ka nun. Kaya, yung sinasabing depende dun sa sagot, maawa naman kayo. Kayong mga nanloloko dyan, maawa naman kayo doon sa kapwa natin Pilipino, sa kababayan natin. Pagka alam nyong ang dokumento hindi talaga uubra, hindi uubra, sabihin nyo na agad, hindi uubra. Hanap tayo na ibang way, legal way at yung way na uubra sa Pilipinas. Uubra sa Dubai, uubra sa Pilipinas. Pag pinagsama mo yan, maganda magiging resulta niyan. Pero kung uubra lang dito sa Dubai at hindi uubra sa Pilipinas, definitely may problema. Sana tigilan nyo yung panluloko sa mga kapwa natin Pilipino.